Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, ipagpapatuloy na natin yung last part ng INC versus Krishna Sahay. Okay, so pag-usapan po natin muna yung, kasi meron, dalawa na lang yung points niya dito eh. Ang ginawa niya kasi, in-interview niya yung isang former member ng Iglesia ni Cristo and medyo hindi maganda yung mga sinabi ni ate rito. Again, for fair journalism kasi dapat dalawang side yung kinukuha mo. Pag isang side lang yon, very biased yon. And kapag ganon, pwede kang makasuhan dito ng cyber libel as far as I know. Now, ngayon kasi, yung disclaimer kasi dapat nasa simula yon, hindi yon nandito, okay? Kasi when, kunyari, wala kang context, manonood ka lang ng isang YouTube video. Usually, i-click mo lang tapos papanoorin mo. Usually kasi ang nasa description box ng mga tao ay hindi description. Mga links kung saan-saan and whatnot. Kasi yun yung naging best practice or common practice ng mga YouTubers throughout the decade siguro na nag-start na mag-boom ang YouTube sa mainstream. Okay, so pakinggan muna natin yung konti nito and then we're going to move on do sa ministro. Kasi ang sinasabi niyang gano'n, this video is produced solely for entertainment purposes. Well, if it's for entertainment purposes, ba't mo kinunan yung loob ng kapilya? 'Di ba? Kasi yung pumayag ba yung kapilya na pagtripan mo sila? Kasi pag tingin mo rito, hindi ako maniniwala na pinapasok ka sa kapilya tapos sasabihin mo na na pagtitripan mo yung pagsamba nila. Again, kaso dito sa Pilipinas 'yan, 'di ba? Offending religious feelings. May nakulong na diyan, 'di ba? Si Damaso, 'di ba? Nakulong siya, yung si Carlos Celdran or muntik siyang makulong kasi nga nakatakas lang siya tapos namatay na siya sa Spain. So, hindi niya na-serve yung sentence noon. Kaso, guilty siya nung dinala sa Supreme Court yung nangyari, 'di ba? Ang point dito kasi, I don't believe na this is an okay excuse for a humorous and satire and parody. Kailangan kasi sa satire, kailangan the people na nasa kasama mo are all okay with you satirizing what they're trying to do. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa comedy club, okay lang. Kasi nga, comedy club siya. Di ba, papasok ka sa comedy club, alam mo yung i-expectin mo, no holds barred yun. Pero kapag mga ganitong bagay, medyo mahirap i-justify yan, mga lods. Dahil parang linagay na lang kasi to nung dito na lang, 'di ba? Hindi ko kasi nakita agad to nung unang in-upload to. Or para lang damage control siguro kaya niya nilagay yan. Ang point ko dito, walang INC, walang lokal. Yun kasi yung tawag nila dyan yung mga branches. Kasi nababasa ko sa comment section, hindi kasi business yan, but branches yung tawag mo. Kasi marami kasing hindi alam yung terminology ng INC. Local yung tawag nila dyan sa mga ganyan, okay? Pero just for the sake of everybody understanding it, yung branches or local, hindi yun papayag na gaguhin mo yung kanilang pananampalataya. And for that matter, kahit siguro Katoliko, Christian, born again, lahat yan, hindi yan papayag ng ganyanin mo, lalong-lalo na papasok ka sa loob. Kasi ang pinaint nila dito, ang characterization kasi niya dyan, very negative. That's the point na kinakam across ko dito. Dahil hindi naman kasi maganda pag titripan mo yung pananalangin, di ba? Again, iba pag nasa comedy, iba kapag ka nasa YouTube na maraming nanonood. And yung pag-frame pa niya nung kanyang ginawa, kasi pag tinignan mo kasi yung kanyang kanyang mga gawa rito, it seems to me na mas mahilig siya sa mga video essays. Kasi etong mga ganito video essays kasi yung tawag dito. Now, there are kung mag-video essay ka, you are expected to at least have a little bit of journalistic integrity or at least i-declare mo na may certain bias ka. Like for example, debunking and criticizing are all very, very biased yung kanilang standpoint nito. Ako,
Ang standpoint ko dito is yung sa INC. Bakit? Kasi I am aware of the rules ng INC hanggang ngayon. Kahit hindi na ako sumasamba, kahit hindi na ako sa kanila. Why? Kasi I have to be respectful eh. Kasi I can disagree naman in a very respectful manner. Although nagagalit sila sa akin kapag tinitira ko yung sa politiko. Kasi ang ano ko doon, ang excuse ko doon dahil separation of state and church, 'di ba? Yun yung akin doon. Pero yung pananalangin and all of this, yung mga ganyan, I will never make fun of it, 'di ba? Kasi karapatan nila yan eh, absolute right ng isang tao to express religious beliefs nila. Okay, and I do believe na ang United States din merong ganyan dyan. Kaya ang sabi niya dito, I also didn't expect to get this crazy, di ba? It will get crazy kapag napunta yan sa pamunuan. Yung pamunuan kasi yun yung parang head. Yun yung parang nandun yung mga top brass ng INC. Pag nakaabot yan, pwede itong mademanda. Seryoso, iyak yan pag nangyari yun. Kasi di siya didemanda dito sa Pilipinas, dyan siya didemanda kung saan yun nangyari. And the INC is a very capable na religious order. So eto naman, in-interview niya dito yung isang former INC member. Sabi ko nga sa inyo, kung gagawa kayo ng documentary at hindi isang mockumentary, kailangan ipakita nyo lahat ng side kasi it's an unfair characterization na pinalalabas mong kulto. There's nothing funny about that. Especially kung hindi naman ang context nito is joke. Okay, hindi siya joke eh. Nakita ko yung ibang gawa nitong si Krishna Sahay video essayist to eh. Hindi naman siya stand-up comic eh. Maintindihan ko pa kunyari si Karaan yan or si Gold yan na obviously sila or si Jeline nagjo-joke sila. Joke yung context noon. So okay lang yun. Okay. And hindi sila pumapasok ng kapilya para mangharas ng mga members. Okay, so finally pumunta siya sa isang ministro. Now, never in my life na merong nangyari to. Yung pupunta ka sa isang ministro tapos sabay or isang diakono, yung accolades na tinatawag nila or eto yung mga taong nagpapalaganap ng message ng INC, okay? Never in my life na meron akong nakitang ikaw yung papapuntahin sa bahay. Usually kasi, ang mga diakono, diakonesa, or yung mga accolades sa English, sila yung magbabahay-bahay para mag-spread ng message, okay? And hindi ito pilitan. Kung ayaw mo silang papasukin, then say no, okay? Merong ganun eh. Kasi sa amin noon, doon sa lokal namin sa Saudi, taga-Saudi kasi ako eh, kapag hindi ka uma-attend, anuhin ka, bibisitahin ka, kamusta na kapatid, ganyan. And okay lang yun kasi lalong-lalo na nung nanlamig kasi si daddy, si tatay kasi yung umalis eh. Siya yung talagang top na INC sa amin. Umalis siya kasi hindi niya nagusto yung pamunuan noon. Okay, yun yung reklamo niya. Pero yung mga ministro, yung mga diakono and alam ko yung ministro ng lokal namin, kinausap pa siya para ma-convince kasi mahal na mahal nila yung tatay ko na as INC. Kami hindi. Lalo ako. 'Di ba? Ang point ko dito kasi mga kamatis, mga kaibigan is that yung mga ganito kasi, yung parang pinipilit siya, hindi to nangyayari. Walang pilitan na nangyayari. Meron lang bibisitahin ka, tapos wawarningan ka na baka matiwalag ka, kung nanlalamig ka, ganyan. Ganyan yung ginagawa nila. Ako lang siguro, wala nang may paki sa akin kasi hindi naman talaga ako, hindi naman talaga ako parang tatay ko yung level ng pagka-INC kasi INC yun, true and true eh. 'Di ba? So ang point ko rito kasi parang dito naman parang may pilitan ng ganyan tapos parang weird pa yung pinapakita na I mean it's very offensive doon sa mga gusto, halimbawa nagsusuri ka kasi yung nagsusuri ibig sabihin nun naghahanap ka ng religion na para sa'yo. Ako kasi I'm very comfortable where I'm at right now, pero some of you guys may not have
chose the path na para sa'yo, na inyong tatahakin sa mundong ibabaw. So some of you, ang tawag sa inyo ay sinusuri, okay? Pag nagsusuri ka or minsan maka-encounter mo to, lalo na sa age of information yun. May encounter mo si Brad Ellie, may encounter mo si Kamanalo, may encounter mo si El Shaddai, may encounter mo si yung mga atheist, may encounter mo lahat, kaya ka nga nagsusuri eh. Pero ang hindi lang maganda kasi yung mga ganitong klaseng video. Yes, okay. Okay lang kung patawa eh. Kung patawa talaga, comedy, walang problema dyan. I think yun yung ultimate expression of speech, yung comedy. But, yung ganito na parang papalabasin mong kulto, lugi yung mga taong nagsusuri na gusto nilang malaman talaga what is the INC all about. Kasi, hindi naman masama ang INC. Same with the born again, same with the Muslim. Meron lang silang mga parang bad light na naging stereotype ng mga tao sa internet, pero it's not. Kung nagsusuri ka, magsuri ka kapatid. Hindi kita pipigilan, karapatan mo yan bilang isang mamamayan dito sa Pilipinas and of course of the world. Yun lang naman yung sa akin for today. Close na natin to, gege mga lod.